Hindi ko proposed calendar of activities ito at hindi ito nakaukit sa bato. So, June 2, resumption of session, presentation ng articles of impeachment by the prosecutors. Isang bagay ito na nakasaad sa aming rules at sa rules ng Estados Unidos kung saan kinopya ang rules on impeachment. In other words, babasahin man lamang yung mga allegations sa plenaryo para formally ay maging parte ng records ng Senado ito. Approval ng rules dapat magawa na rin namin ng June 2. Again, more or less, depende kung gaano kahaba ang debate. June 3, pwedeng mag-oath-taking na ang mga senador bilang judges. Mauuna mag-oath-taking ang presiding officer at yung presiding officer magpapa-oath sa mga senator judges. Pwede na rin pagkasunduan doon ang pag-issue ng summons na pwedeng ma-issue by June 4. From June 14 to 24, palitan ng pleadings yan sa magkabilang panig. At roughly from June 24 to July 25, yung pre-trial. Dahil sang-ayon sa rules of court, kung maalala nyo, sa mahaba natin at ilang ulit ng usapan at kwentuhan tungkol dito, nakalagay sa rules of court, dapat iset ang pre-trial not more than 1 month from the time the last pleading is filed by either party. So, tamang-tama lang. By July 28, magre-resume na ang Kongreso. Siyempre, wala tayong magagawa sa unang araw. July 29, inaasahan namin na susumpa ang 12 bagong senador na magiging bahagi ng 20th Congress. Maliban dun sa unang 12 kami na sumumpa na, hindi naman na kailangan sumumpa pang uli. At inaasahan namin na sa susunod na araw, July 30, kung yan ang mapagkakasunduan ng mayoriya, ay magsisimula na ang paglilitis o presentation of evidence.